Alam nyo ba mga idol na si Bunulinov ay muntik na maging isa sa pinakamalalakas na Chimera Ant? Para sa mga hindi nakakaalam, kahit hindi ito direktang sinabi, ang Gyodendon tribe kung saan siya kabilang ay pinaniniwala ang nakatira sa NGL. Nakumpirma ito matapos ipakita ang kanyang backstory, kung saan makikita ang kanilang kakaibang kultura, ang paglalagay ng mga butas sa kanilang katawan at paggamit ito bilang instrumento para makalikha ng tunog. Ang tribong ito ay sadyang napalayo sa teknolohikal na pag-unlad. Tulad ng alam natin sa NGL, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng anumang electronic devices mula sa labas. Ibig sabihin mga idol, ang kanilang pamumuhay ay nakatuon sa survival, disiplina at natural na lakas. Mga bagay na lalong nagpapatibay sa kakayahan ni Bunulinov bilang isang mandirigma. Pero paano kung nag-iba ang kanyang desisyon? Paano kung pinili niyang manatili sa NGL at tulungan itong labanan ng mga Chimera Ant, imbis na pumunta sa Meteor City para sumama sa Phantom Troop? At mas lalong matindi dito mga idol, paano kung sa halip ay lumaban bilang tao? Siya mismo ang naging isang Chimera Ant. Dito naging mas interesting ang lahat. Kung iisipin natin, si Bunulinov pa lang bilang tao ay isa ng high-level fighter. Hindi lang siya basta malakas mga idol, napaka-unique ng kanyang fighting style. Ginagamit niya ang kanyang katawan bilang instrumento at bawat galaw niya ay parang isang ritual na may kasamang nakamamatay na epekto. Ang kanyang nen ability ay hindi lang pang-atake, isa itong kombinasyon ng sining at distraction. Kaya kung madadagdagan pa ito ng biology ng Chimera Ant, siguradong lalabas ang mas mataas niyang potensyal. Tandaan natin mga idol, ang Chimera Ant ay lumalakas depende sa genes na kanilang nakukuha. Kapag yung isang nilalang na may mataas na level ng Nen Mastery ang naging bahagi nito, nagkakaroon ito ng exponential growth sa kapangyarihan. Kaya kung si Bunulinov ang magiging base, una ang kanyang physical strength ay tataas ng sobra. Hindi na lang siya basta malakas, kundi magiging halimo siya sa bilis, tibay at raw power. Pangalawa mga idol, ang kanyang sound-based abilities ay posibleng maging mas destructive. Isipin mo ang isang Chimera Ant na kayang gumamit ng vibration, resonance o sound waves bilang weapon at mas pinalakas pa ito ng Nen. Pangatlo, ang kanyang battle intelligence. Si Bunulinov ay sanay sa disiplina ng kanyang tribo. Hindi siya reckless fighter. Alam niya kung kailan naatake at kailan maghihintay. Kapag pinagsama ito sa instinct ng Chimera Ant, magiging mas lethal siya sa laban. Sa ganitong setup, hindi malayo maging isa siya sa mga mas mataas na ranggo. Posibleng makipagsabayan siya sa mga squadron leaders o baka umabot pa sa mas mataas na antas depende sa kanyang evolution. Kaya sa kabuuan, kung si Bunulinov ay naging Chimera Ant, hindi lang siya basta lalakas. Maaari siya maging isa sa pinakadelikadong nilalang sa buong arc. Pero ikaw, ano sa tingin mo mga idol? Aabot kaya siya sa level ng pinakamalalakas o may limit pa rin ang kanyang potensyal? I-comment mo ang opinion mo para mapag-usapan natin yan.